magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Pag-usapan po natin ang mahalagang isyu pa rin na patuloy na nagiging mainit sa social media. Nabanggit po ni dating Sekretarya Albert Del Rosario na dapat hindi raw sayangin ni Pangulong Duterte ang kanyang natitirang panahon upang sa pamamagitan ng paninisi sa mga Pilipino tungkol sa withdrawal ng Philippine Forces sa Scarborough Shoal noong 2012. Yan po ang sinabi ni dating Secretary of Foreign Affairs Albert Del Rosario. Well, Mr. Del Rosario, para po sa inyong kaalaman, hindi po sinisisi ng ating Pangulo ang mga Pilipino kung bakit isinuko ng Administrasyong Aquino ang Scarborough Shoal o ang soberenya ng Pilipinas tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hindi po ang mga Pilipino ang sinisisi katulad ng sinasabi ninyo. Ang sinisisi po ng ating Pangulo ay ikaw bilang Secretary of Foreign Affairs noong mga panahong yun. Si Carpio bilang kasama po ninyo sa mga bagay na yan. Si Quisha, siyempre si Pinoy, si De Lima. Ito po ang pangunahing personalidad na si Trillanes kasama din po sa nagbenta ng West Philippine Sea sa mga Chino. Kayo po ang sinisisi dito. And the irony of you, kayo tong maingay, kayo tong nagsasabi sa sambayan ng Pilipino na walang ginagawa ang ating Pangulo tungkol dyan sa isyu na yan. At ang ating Pangulo ang nagsusuko ng soberenya ng Pilipinas tungkol dyan sa West Philippine Sea. Gayong ang katotohanan ay kayo po ang gumawa niyan. Inuulit po natin, hindi sinisisi ng ating Pangulong Duterte ang mga Pilipino. Kayo po, particular ikaw, ang dapat sisihin. Si Carpio, si Del Rosario, si Pinoy Aquino, si Trillanes at si De Lima. Kayo po ang sinisisi dito. At katulad po ng sinasabi ng ating Pangulo, he would not go back to the United Nations, katulad po ng sinasabi ni Carpio, upang hilingin sa United Nations na ipatupad ang sinasabi ninyong desisyon na sa katotohanan ay wala naman pong laman. Kumbaga, you are talking of what we call an empty victory, a mere scrap of papers. Yan po ang katotohanan.
Kaya ang sabi nga ng ating Pangulo, hindi yan yung issue sa West Philippine Sea. At the moment, hindi po pwedeng iyan ang pag-ukulan natin ng pansin sapagkat meron pong mas mabigat na problema at ito po ay ang COVID-19 pandemic. Ito po ang dapat na pag-ukulan ng pansin ng ating pamahalaan. Bagamat hindi rin po natin tuluyang isinasantabi ang nabanggit na isyu. Katulad po ang sabi nga ng Pangulo, he's inviting the former Senate President and the person of Enrile to enlighten him more about the issue of West Philippine Sea. Sapagkat kung atin pong himayin, mismong si Senator Enrile noong 2012 in his capacity as Senate President questioned Trillanes about his repeated visits to Beijing at tuloy namang at hindi naman paulit-ulit na sinasabi ni Trillanes sa Senado in his privilege speech at doon sa interpolation ni Senate President Enrile, ang laging sagot po ni Trillanes, he was not bound to report to the Senate because he was only bound to report to the President Benigno Aquino, being in his capacity as special or backdoor negotiator with Beijing about the West Philippine Sea issue. At ang sinasabi ni Senate President Enrile, marami po siyang informasyon tungkol dyan. Kaya tama lamang that the President will invite him to Malacanang to shed lights about the issues on West Philippine Sea. So, yun po ang magandang development tungkol sa issue na ito. Kaugnay pa rin po. Bakit nga ba lumalabas na walang aksyon ang ating Pangulo tungkol dyan sa West Philippine Sea ayon sa mga kritiko? Sapagkat ang sinasabi po natin, in spite of the arbitral decision na ipinagmamalaki ni Carpio, ito po ay hindi ma-enforce by way of diplomatic approach simply because China does not recognize it. So much so, if the Philippines would enforce it by force, then that means we are going to war with China. At ito po ang ayaw mangyari ng ating Pangulo. Bakit po? Sapagkat nakikita po natin ngayon ang kasalukuyang digmaan na nagaganap between Israel and Palestine dito po sa Gaza Strip. And makikita po natin yung destructions na nangyayari. Nagkukulap sa mga building, tinatamaan ng mga rockets,
marami na pong sibilyan sa magkabilang panig ang namamatay at nasasaktan. So, as much as possible, ito po ang iniiwasan ng ating Pangulo na mangyari between the Philippines and China. Kaya po kahit nakaantabay ang pwersa ng Australia, ng Amerika, ng Canada at ng Allied Forces dito sa Pilipinas kung sakaling magkaroon ng digmaan with China, ang higit na magdurusa po dyan ay ang mga Pinoy. Bakit po? Definitely, the Philippines would be the primary battlefield. And it might ignite into full-scale war, World War III. Posible po yan. Alam naman po natin, dito nga sa Israel, nangyayari na po. And as far as we know, there is also that border conflict between China and India. At ang China is determined to get Taiwan. Kapag kinuha ng China ang Taiwan, definitely ang US at ang Allied Forces na yan will, even Japan, Korea, magre-react po yan favorably to Taiwan and against China. And kung magsisimula pa rin sa Pilipinas because of this West Philippine Sea issue, so talagang mapapadali po ang World War III, kung saan sinasabi po natin ang Pilipinas ay isa sa talagang mabubura sa mundo. Kaya ito po ang iniiwasan ng ating Pangulo. At ito po ang ipinaliliwanag din natin sa sambayan ng Pilipino. Bakit it appears that the President is lukewarm ang kanyang attitude towards sa West Philippine Sea issue. Isa lang po ang dahilan. Kaya hindi po mainit ang Pangulo diyan. Pinipilit po natin magpakalma sapagkat iniiwasan natin ang giyera. At ito po ang dapat na maunawaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po tayo paulit-ulit na binabanggit natin ito. We want to avoid the same experience which Israel and Palestine are experiencing now. And they are in war with one another at nakikita po natin yung destructions na nagaganap. Mga buildings nila nagko-collapse. Maraming sugatan, marami rin namamatay sa magkabilang panig. So sana po maintindihan ito ng ating mga kababayan. Mayroon din pong tayong by the way, dito po sa ginawang pronouncement ni Trillanes about his intention to run as president this 2022, mukhang nagiging dahilan na rin ng pagkakawatak-watak ng opposition. Samantalang ayon kay Carpio, sa pamamagitan ng isang bayan ay bumubuo sila ng koalisyon upang magkaroon ng consolidated electoral bout against the Duterte's camp. Pero sa nangyayari po, mukhang hindi magkakaisa ang opposition because of the
personal interest of every presidentiable. At yan naman po ay natural sa kanila. Kaya titingnan po natin kung ano ang magiging kaganapan sa dulot ng mga ganitong squabble. Even si Pacquiao ay nawala na po sa limelight sapagkat samantalang si Pacquiao nang hindi pa namumulitika ay solid ang suporta ng sambayanan, kaya nga nanalo sa kongreso, nanalo bilang congressman, nanalo bilang senador. Kaya naman nag-ambisyon agad sa pagkapangulo na mukha namang hindi tatangkilikin, lalo na po yung kanyang pamamaraan na kung saan sumama siya sa opposition in terms of criticizing President Duterte in his policy towards West Philippine Sea. Dito marami pong nag-react negatively towards Pacquiao sapagkat ang tingin po nila walang utang na loob si Pacquiao at medyo naging mayabang sa kabila ng katotohanan na ito ay gumagamit ng Diyos o Biblia sa kanyang araw-araw na appearance sa media. So, nagpapakita lamang po yan na patuloy pa rin ang popularity at suportado ng majority ang ating Pangulo mula sa masang Pilipino. Sapagkat itong mayayaman po, mga oligarkiya ay di naman po natin may kakailan na galit po sila sa ating Pangulo. Pero karapatan nila yon. Bahala po, basta ang sinasabi po natin, so far as the masses, the Filipino masses are concerned, tuloy po at solid pa rin ang suporta para sa ating Pangulo at sa sino mang kanyang i-endorso bilang kandidato sa 2022 sa pagkapangulo. And we are hoping that again it would be Inday Sara. Bago po tayo magwakas sa ating pagtatalakay ngayong gabi, nais po nating pansinin na isa po sa mga dahilan kung bakit ganito ang uri ng politika na mayroon tayo o uri ng buhay na mayroon ang mga Pilipino ay sapagkat dulot po ito ng behavior ng mainstream media na wala po silang ang kultura po ng ating mga media ay hindi po cooperative sa ating gobyerno. Bagkus ito po ay critic na ibig po sabihin, di bali po sana kung constructive criticism ang ginagawa ng media. Ang media po, for the sake of commercialism, for the sake of money, ay nagiging bayaran po at
hindi po sila totoong nagsiselfie sa kapakanan ng mga Pilipino. Bagkus, kung kailangan maglabas ng fake news, kung kailangan na i-distort yung katotohanan, gagawin nila upang magkaroon lamang ng issues, sapagkat dito kumikita ang media. Bukod pa sa meron din silang mga minamanok na mga politiko na upang masigurado na mapagsilbihan ang kanilang interest. Kaya po ang media ay naging malaking instrumento ng mga dirty politicians upang isulong ang kanilang mga personal na political interest to the prejudice of the Filipino people. So, kung kailangan po natin ng isang makabuluhang pagbabago, dapat po ang Philippine media ay mabago po yung kanilang landscape of journalism na lumalabas po na hindi ito batay para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Ang kanila pong pinoprotektahan ay ang kanilang interest. Kaya minsan po may mga fake news, hindi minsan, kadalasan fake news ang lumalabas o tailored ang mga balita in order to ensure that their interests are being protected, instead of having this media culture which is cooperative developmental for our government and for the people. Pansamantala po na magpapaalam tayo muna upang ipagpatuloy sa kinabukasan. Magandang gabi po, at inaanyayahan po natin ang ating tagapakinig na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.